Guys, meron namang bagong nagpapautang ngayon sa Google Play Store kung saan nagpapautang siya ng up to 100,000 pesos. Wow! Anyway, ngayon ko lang siya na-discover, no? Pero based sa kanyang details, hindi pa siya official release, kundi naka-initial release pa lang siya. Pero based sa experience ko, pwede na mag-apply sa kanya. Anyway, pagdating sa kanyang loan period, 91 days up to 365 days with annual interest rate na 3% up to 12%. Pero wag niyo muna siyang balaking i-download hanggat hindi niyo pa natatapos itong video natin dahil sisilipin muna natin siya kung okay nga bang magpautang itong panibagong loan app na to. Kaya naman kung interesado ka dito sa ating panibagong topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga all our online learning platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. So, meron nga tayong pag-uusapan na isang panibagong loan app sa Google Play Store ngayon na na-discover ko lang and based sa kanyang loan application, nagpapautang siya ng up to 100,000 pesos, ganun kalaki. And yung kanyang interest rate nga lang daw is 3% up to 12%. So, ito nga loan app na tinutukoy ko ay ito nga si Ginhawa at wala pa siyang masyadong details dito sa Google Play Store, no? Kundi, di ko rin alam kung ano yung kanyang company. And dito, 100 plus pa lang yung kanyang downloads at isa na ako doon sa mga nag-download nitong loan app na to. Wala na, yun lang yung kanyang details dito. Anyway, dinownload ko na nga itong loan app na to at dito pagka-open ko ng kanyang application, meron siyang calculation kung saan pwede nating i-calculate yung gusto nating amount na pwede nating hiramin para magkaroon tayo ng idea, no? Pero tinry ko siya and then after nun, nag-proceed na agad ako kasi medyo nalilito ako dito kasi ikaw yung mag-enter ng loan term mo, tapos first repayment date, ikaw din yung mag-enter nun, pati sa interest rate. So, ilalagay mo dito, tapos sa baba niya, yung loan method niya na flat interest rate, equal total payment, equal principal payment, yung mga yan. Pero, hindi ko na siya masyadong pinansin kasi nagdiretso na agad ako sa pag-login sa kanya. Sa pag-login nga, no, dito, mag-provide lang tayo ng ating cellphone number na gagamitin sa kanilang application. And then, ilalagay lang din natin or i-enter lang din natin no, yung OTP na na-receive natin. At dito sa kanyang dashboard, makikita natin yung loan amount na pwede nating mahiram, which is up to 100,000 pesos. And sa baba niya, meron siyang annual interest rate na 3% to 12%. Ganun ang kababa. So, if ever na legit man itong loan app na to, okay na itong loan app na to. Kasi 3% up to 12% lang yung kanyang interest rate. And yung kanyang loan period naman is 91 to 365 days. Clinic ko na nga no, yung withdraw now at dito sa kanyang account and contact information, mag-fill up lang tayo ng ating information katulad na lang ng ating e-wallet or bank. So ipo-provide lang natin 'yon. Then card holder's name, bank account. Tapos dito sa kanyang contact information naman, bali dalawang contact reference lang yung kanyang hinihingi. Kasi yung pang tatlong contact reference is optional lang siya. So, pwede namang dalawa lang yung ilagay nating contact reference. Sa kanyang ID information naman, no, mag-provide tayo ng ating valid ID. And pipicturean lang din natin yung front ng ating ID, pati yung back. And mag-selfie photo lang tayo. But anyway, dito sa kanyang ID information, yung mga valid ID na hinihingi niya is yung katulad ng National ID, Unified Multi-Purpose ID or yung UMID natin, passport, driver's license, Social Security System card or yung SSS card, INC card, voter's ID, health card, tsaka yung health card na old, pwede yon, and postal ID. Sa kanyang personal information naman guys, pipilapan natin yung ating last name, first name, gender, yung date of birth natin, education, industry, profession, work time, reason for loan, monthly salary, marital status, and then yung ating province, detailed address. So yun. Pagdating sa kanyang profession, yung mga pwedeng mag-apply naman is yung self-employed, government employee, office worker, business owner, manager, professional, or specialist, contract employee, housewife, factory worker, unemployed, pensioner or yung retired, student, director, attorney, or lawyer or notary. So marami pang pwedeng mag-apply dito sa
loan app na to. So, ganun lang kadali na mag-apply sa application na to, no? At nag-submit successfully na nga siya. So, nag-back to homepage ako. At dito, marami siyang mga loan product na in-offer, which is pwede nating ma-unlock yung mga loan product na to, no? Merong Ginhawa VIP, Ginhawa Max, Ginhawa Titan. At dito makikita natin na sa Ginhawa VIP, yung loan amount na pwede nating mahiram is 100,000 to 200,000. And sa Ginhawa Max naman is 3,600 up to 20,000. And sa Ginhawa Titan is 1,800 up to 20,000 pesos. Pero dito guys, no, nakita ko lang ha, na dito sa kanyang details, hindi talaga siya totally na 91 or 91 days up to 365 days kasi nakalagay na dito, borrowing cycles niya is 7 days repayment lang. Anyway, naghintay lang ako ng mga 60 seconds para malaman ko yung result kung may offer ba siya sa akin na loan product or approve ba ako sa kanya. Pero nung chinek ko, na-reject tayo, no? Siguro talaga may problema sa credit history natin at mahirap na talaga mag-apply sa mga ganitong loan app. Pero para sa akin guys, no, hindi siya okay utangan kasi nakita naman natin yung kanyang repayment term talaga ay 7 days, hindi 91 days at mas lalong hindi 365 days, kundi 7 days lang talaga siya. So, alam naman natin, no, kitang-kita naman natin na isa siyang fly-by-night na wala. So, pag-isipan muna natin mabuti bago tayo mag-apply sa mga ganitong loan app. Kaya better talaga na nanonood muna tayo ng mga reviews ng mga loan app na dina-download natin sa Google Play Store para magka-idea tayo kung legit nga ba at okay nga bang utangan. Hindi man ako na-approve, no, pero alam ko na kagaya din siya ng ibang mga loan app na 7 days repayment na malaki yung kaltas kapag once na na-approve tayo. Pero kasi nga, bagong-bago pa lang siya sa Google Play Store, kaya sa mga umutang dyan at nag-try na umutang dito sa loan app na to, comment down below dyan sa may comment section. So, yun lang naman gusto kong i-share about dito sa panibagong loan app na to na nasa Google Play Store. Sana nagkaroon kayo ng idea na hindi pala siya okay utangan. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!